Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po kayo sa The Mga Has Interviews. Ang pag-uusapan natin ang napakainit na issue ng charter change. At merong mga congressmen at senators tayo na hindi handang sumayaw sa tugtog na ito. Pag-usapan natin ang mga isyung nakabalot sa Chacha campaign ng pirma. Kasama po si Congressman Edsel Lagman. Abay, siya po'y naging ama ng maraming legislation o batas para sa mga kababaihan, reproductive rights, at kung ano-ano pa. Graduate ng UP, Bachelor of Arts at Bachelor of Laws, at naging honoris causa, doctor ng Bicol University. Magandang araw, Kong Edsel. Magandang araw, Malu. All right. Ngayon, kwento nyo nga po sa amin. Ano ang dahilan bakit ayaw nyong sumayaw sa tugtog ng Chacha? Hindi napapanahon. It's out of tune ngayon ang Chacha. Sapagkat marami tayong mga problema na kailangan harapin ng Pangulo at ng Kongreso. Kapalis na mga krisis sa ekonomiya, sa agrikultura, sa edukasyon, yung patuloy na pag-agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ito lahat ay hindi angkol ang ating saligang batas. Ang mali po kasama yung expose ninyo na nung may Ako Bicol Party List meeting, January 5, sa inyong region, tila nagkaabot-abot, nagkabigayan ng pera sa mga constituents para ho pambayad sa kanilang pagsang-ayon sa Chacha. Kwento nyo nga po yun. Ano yung trigger incident? Ba't kayo nag-expose na tila may babayaran sa mga taong pipirma? Iyon ay patipok ng mga alkalde ng probinsya ng Albay, pinatawag ng League of Mayors of Albay. Ang importante lamang doon tungkol sa Ako Bicol, sila ang nandoon ng mga opisyales at mga representatives ng Ako Bicol, kasama na yung mga Ako Bicol coordinators sa buong Albay, kada munisipyo. Sila ang nagbigay ng pera equivalent to 50% ng 100 pesos per voter or petitioner na ipamimigay doon sa sasang-ayon pumirma sa kanilang tinatawag na People's Initiative, na ngayon hindi na People's Initiative, ito ay Congressional Initiative, sapagkat ang nangunguna yung mga congressmen at ang ginagamit yung mga alkalde o mga local officials upang magpapirma. Paano binigay yung pera? Yung pera ay binigay ng mga coordinators ng Ako Bicol doon sa mga alkalde, at meron silang pinapirma sa mga alkalde na sila natanggap yung pera para ano yung pera, at yung pangalan ng munisipyo at yung pangalan ng alkalde. At binigyan sila ng mga forma para papirma yung mga tao doon sa tinatawag nilang Constitution Amendments via People's Initiative. Ang nakataan lang doon ay isa lamang na sadya, isa lang na amendment. I-amenda yung voting sa Constituent Assembly. Yung Constituent Assembly man, ito yung pagpupulong ng mga senador at mga representatives para mag-propose ng amendments to the Constitution. Ang sinasabi doon, it will be upon the call of the Speaker or the President of the Senate at joint voting yung mga senador at mga representante. Ako naman talaga ay matagal ang aking posisyon ay joint voting. Pagkat unicameral ang pagtatawag na Constituent Assembly, one constituent member, one vote individually and collectively voting, hindi per house or chamber. Pero yan ay sa aking conviction na itong Constituent Assembly ay talagang hindi doon gagawa ng batas ang mga senador o ang mga representatives. It is not an act of legislation, but it is a sovereign act of amending the Constitution. Kaya pantay-pantay sila doon. Ngunit ginamit ang aking argumento para isurong ang joint voting para ma-marginalize yung mga senador. Sapag mas marami ang mga representatives sa mga senador at
alam natin lahat malo na ang Senado ay the graveyard. Ito ay kampusanto ng mga ah, ah, proposed amendments to the Constitution na nakaraan hanggang ngayon. Ngayon, ikwento nyo nga, nung nagkabigayan ng pera, cash po ba ito? At natanong nyo ba kung later on talaga bang naipaabot sa mga tao yung pagpapirma na may bayad? Ito ay cold cash. Cold cash. Yung iba-ibang halaga. Isang munisipyo, 125,000, yung 50%. Isang munisipyo, 142,000. At isa pa, 175,000. Bakit iba-iba? Sapagkat yung 3% target ay iba-iba. Iba-iba. Okay. Ngayon, yan hong expose ninyo ay nasuportahan nitong recent reports. Kailan lang, ano po, na kahit yung Quezon City Urban Poor Coordinating Council ay nagpakita ng parang papel kung saan pinapapirma din yung mga tao na ang kapalit daw, bibigyan sila ng ayuda. Na pareho ho ba yung form na nakita ninyo doon sa January 5 meeting sa Albay at itong kumakalat ngayon na form na pinapapirma ang mga tao kapalit ng ayuda? I'm really sorry, hindi ko nakita yung form sa Quezon City at sa ibang lugar. Ikwento nyo nga ho sa amin. Kasi parang ang balitang umiikot, bibigyan ng ayuda, hindi lang 100 pesos. Ano po? Doon sa tinatawag na assistance to individuals in crisis situations. Parang tila yung bumubuo sa kwento na panggagalingan ng pondong pampadulas kung sakali mang yun talaga ang strategy nila. Pampadulas, kumuha ng 3% of votes sa bawat congressional district. Yung sa Albay ay hindi ginamit yung AX. Na ginagamit posible sa Quezon City o sa ibang lugar. Pero yung AX na to ay ginamit yun in barangay elections. Sa Albay naman, walang sinabi na galing ito sa AX. Mas binigay lang, posible ito ay galing sa Ako Bicol mismo. Pagkasya na doon. Ngayon, sa totoo lang po, parang merong pagtanggi yung Ako Bicol na may naganap na ganung insidente. Nagkausap na ho ba kayo ng mga Ako Bicol party list representatives kung ano ba ang totoong bersyon, yung inyo o yung kanila? Natural, sila ay magdi-deny na mahagi ng pera dun sa patawag na yon. Ang ngunit alam natin na malo na a categorical and detailed expression of fact is more credible than a general denial of an alleged perpetrator. Okay, okay. Ilatag lang po natin, si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ay siya pa rin po ba ang chairman ng House of Committee on Appropriations? Siya pa rin, siya pa rin. Okay. Ngayon, pag-usapan po natin itong parang amendments, ano, paano ho ba nagkakaiba yung People's Initiative na tunay at yung sinasabi ninyo ngayon na Congressional Initiative tila ang nagaganap? Yung sa People's Initiative na tunay, yung initiative ay galing mismo sa tao. Sila talaga ay hinihiling na mag-amenda ng saligang batas. Ngunit itong nangyayari ngayon, hindi galing sa tao, udyok ng mga galing sa House of Representatives. Okay. Kaya naiiba ito. Ngunit sa aking palagay, ito lang ay first phase ng agenda on charter change. Okay. Ito muna, ang unang phase ay yung pagpapalit ng voting, making it joint voting sa Constituent Assembly. Ang second phase, yun na ang substantial amendments to be proposed by the Constituent Assembly na nakakarami ang mga representatives. Sa phase 2, ang usap-usapan tila ang mga amendments sa tututukan ang kanilang public statement ni Speaker Martin Romualdez, economic provisions, buksan ang ekonomiya sa mga foreign investors. Pero sa ibang banda, ang sabi charter change para sa term extension o shift to parliamentary system of government. Ano po yung balita ninyo? Ano ba yung talagang batayan ng phase 2? Well, ang phase 2, ang sabi ng aming speaker ay tungkol sa liberalization of the economic provision sa ating saligang batas. Okay. Kami ay tumututol yan sapagkat
ah, yung ating patrimony ay should be preserved and reserved for Filipinos. At hindi natin kailangan ibigay ang kontrol ng ekonomiya sa dayuhan. Sabi ng Constitution, an economy effectively controlled by Filipinos. At walang masama dito sapagkat we have to protect our posterity, our patrimony. At ang sabi naman ng OECD, yung Organization for Economic Cooperation and Development, hindi kasama yung pagpalit ng saligang batas para ma-induce, maingganyo yung mga foreign investors. Ang mga kailangan gawin ng isang nasyon upang makakuha ng mga foreign investors ay the following. Una, ease of doing business. Pangalawa, elimination or reduction of official corruption. Pangatlo, paglagay ng tamang infrastruktura para maingganyo ang mga investors. Pang-apat, yung predictability of government policies. Pang-apat ay panglima yung better internet speed at panglima lower cost of power. Okay. Wala diyan ang pagpalit ng saligang batas. Congressman Edsel, kung pagbibigyan natin sila, parang tila ang kanilang sinasabi kailangan buksan ng ekonomiya, pero may nagsasabi naman na precisely yan yung mga legislation na certified as urgent ng Pangulo na lulutas dyan sa pagpasok ng mas maraming foreign investors. Retail Liberalization Act, Public Services Act, etc. Ano po? Ano ho yung tingin niyo? Hindi ho ba nagiging redundant o ano ba talaga yung mensahe? Do we need this legislation na proposed ng Malacanang mismo or charter change? Alam mo, Malu, yung legislation ay violation ng konstitusyon. Sapagkat doon sa amendment ng Public Service Act, halos 100% na ang ibinigay sa mga foreign investors. Mhm. Public utility ay pinalitan yung meaning ginawang public service. Kaya Okay. ngayon challenge sa ating Supreme Court on the constitutionality of the amendment of the Public Service Act. Kaya ang palagay ko ang mga nagpo-push ng liberalization ay alam nila na itong statutes na to ay cannot amend the Constitution. Kaya ang kailangan ginagawa ngayon is to amend the Constitution on the percentage requirement sa investment in the Philippine economy. Okay, iliwanag lang po natin ano po. Kapag merong mga sabi nila protectionist measures na yung mga patrimony areas, ano po, hindi bukas sa foreign investors. Magkano lang po ang pwedeng ipasok yung percentage? Sabi niyo 30-70 ba yan? 60-40 ba yan? 60% lang dapat Pinoy? Ano ho ba? Ang gusto nilang amyendahan. Ang general rule is 60-40. Okay. 60% Filipino, 40% Foreign or foreign. external. Mhm. Pero sa ibang mga sektor ay mas mataas ang Pilipino, halos 100%. Sa media, sa edukasyon, ay mataas ang mga percentage ng Filipino ownership because these are strategic enterprises na kailangan talaga kontrolado. Ang sabi ho nila at kayo'y nagkomento dito, yung EDSA Puera na ad na nilabas, ano po, nung Atienza Avisado Law Firm on behalf of Pirma, parang naiwanan daw, napag-iwanan ang mga mamamayang mahihirap, magsasaka, manggagawa ng EDSA Constitution at mga monopolyo ang namayani. Paki-komentohan nga ho ba nyo? Yung PEG na yon, sabi ninyo crude and in effect parang false, ano po, false premise, fallacy. Itong EDSA Puera sa TV ay continuation lamang ng demonization na ito ang nag-oust ng dictatorship ni Ferdinand Marcos at ito naman ay nagtulong install ng current constitution o yung Constitution of 1987.
At dito itong maling ad na to ay ang sinasabi, ang culprit, ang may kasalanan ng lahat na krisis natin ngayon ay ang saligang batas. On the contrary, sapat ang mga provisions ating constitution hinggil sa ekonomiya, sa edukasyon, sa agrikultura, at sinasabi yan doon na kailangan talaga ang ating ekonomiya is effectively controlled by Filipinos. Ano ba ang masama diyan? Walang masama diyan. Ang problema lang, yung mga implementation ng constitutional provision ay mukhang skewed o ay mali. Kaya kailangan yung mga polisiya or statutes ang kailangan baguhin o pagandahin at huwag natin na amendahan ang saligang batas na hanggang ngayon ay effective pa at magaganda ang provision. Okay. Nagkaroon ho ba kayo ng parang silip dito sa sinasabing Pirma Initiative? Ano po? Lumabas na kahapon si Mr. Noel Oñate na siya daw ang parang tagapagsalita nung Pirma na group. Sa madaling sabi, parang take 3 yata ito. Ramos-Cory regime na sila nagsubok mag-charter change. 20-year initiative daw. Ano ho ba yung nasa likod nitong pirma? Meron ho ba kayong detalye? Talaga bang sabi niya, marami daw ang mga mamamayang gusto ng charter change? Well, alam mo, Malu, 2 beses na nag-People's Initiative. At 2 beses na reject ng Supreme Court yung People's Initiative. Doon sa kaso ng Santiago versus Comelec, ang sabi ng Supreme Court, wala pang sapat na implementing law ng People's Initiative. At doon naman sa Lambino versus Comelec, na dininay ng Comelec yung People's Initiative sapat maraming mali at nag-appeal sa Supreme Court, natalo na naman yung People's Initiative sa Supreme Court. Okay. Kaya maraming kasabi na doon daw sa Lambino case ay na-abandon na yung trina sa Santiago versus Comelec na walang sapat na batas. Sa palagay ko, hindi tama yan sapagkat doon sa Lambino, sinabi doon sa Lambino sa original decision ay hindi kailangan pag-usapan yung Santiago versus Comelec. At doon naman sa resolution, exing resolution 4 page na dinina yung motion for reconsideration, merong sinabi lang doon in passing na 10 raw na justices were in favor of abandoning the Santiago Comelec case versus Comelec case. At iyon ay tinatawag na obiter dictum. Hindi kailangan doon sa paglutas ng kaso at because hindi naman directly involved yung issue yun. At ang obiter dictum ay hindi controlling. Okay. Kaya ang obiter is in passing lamang. May nagsasabi ho na parang medyo smart play itong ginagawa nila, no? People's Initiative, tapos yung mga congressmen o yung mga local government officials allegedly may padulas para makakuha ng pagpirma. Ngayon, ano ho yung magiging proseso? Sabihin na natin na nagkaroon ng parang malinaw na nakakuha sila ng 3% of voters signing up for People's Initiative to have Congress as a unicameral body amend the Constitution. Ano po yung magiging sunod na hakbang? Ano yung next steps? Ang next step ay yung plebisito. Okay. Comelec certification po muna. Yeah, tama. Kasi kung ang assumption natin ay valid yung Okay, yung mga initiative. Dumaan na sa Comelec, at sabi ng Comelec ay tama at sufficiente yung pirma at yung mga pirma naman talaga ay hindi falsified. Ayan, let us assume na lumusot na 12% nationwide na pirma at 3% per received district. Isa-submit yung People's Initiative na amendment sa plebisito. Kailangan majority of the voters will approve or reject the constitutional amendment. Ngayon, yung 3% per congressional district, paano po kung may isa o dalawa o ilang congressional district ang hindi makakuha ng 3%? Tapos, dead ball na.
ang People's Initiative sapagkat hindi nasunod yung requirement ng Constitution. Kahit isang legislative district ay hindi nagbigay ng 3% of the registered voter, hindi magsasucceed ang People's Initiative. So yung 3% po bang yon at yung sabi at 12% of national, yung registered voters, 67 million, so mga 8 million voters, yun ho ba end or? O talagang parehong dapat makuha? 3% per congressional district, 12% national total. Concurrent yun. Concurrent. Ang Okay. gusto sabihin, sabay ang requirement na yun. All right. 3% sa legislative district, 12% sa nationwide. Okay. Ngayon, paano ho yung certification process? Paano malalaman ng COMELEC kung tunay yung mga pumirma doon? Sabihin ho natin na parang 12 million, 8 million nga po, ano, yung kailangang nationwide total signatories. Paano ho yun malalaman? Yung COMELEC will verify the signatures and process. Kaya dun sa COMELEC resolution implementing the Plebiscite and Referenda Act ay nakalagay doon na ang kailangan pipirma yung mga bumoboto in favor of the petition sa harapan ng local election officer or his representative. Okay. Ito yung sa batas, ito ay yung requirement sa pag-amenda o pag-initiate ng national or local legislation. Okay. At wala itong provision tungkol sa national o constitutional amendment. Kaya ito ang sabi ng Supreme Court na kulang. Pero palagay mo na ito ay kailangan sa national initiative. With more reason, kailangan ito sa constitutional initiative na harapan ng election register o representative. Hindi sila mismo ang nagpapapirma. Okay. So ibig sabihin, baliwala itong mga retaso ng papel na to na pinapapirma ngayon kasi ang tamang proseso sa harap ng election registrar, dapat pumirma yung mga botante? Ganun po ba? Yes, yun ang requirement ng COMELEC yung sa implementing resolution doon sa Plebiscite and Referenda Act. Matagal ang proseso yun. Matagal ang proseso yun. Ngunit ang nakalagay lang doon, itong in the presence of the registrar, election officer or representative, ay tungkol lamang doon sa national initiative. Walang sinabi tungkol sa constitutional initiative. Pero it stands to reason na kung ito kailangan sa mas inferior na initiative, ito ay kailangan din sa mas superior na initiative. Walang mas superior na initiative kung hindi ang pag-amenda ng saligang batas. Okay. Ngayon, konektado po ba yung 12 billion pesos? Kayo din po yung nagsalita tungkol doon, ano, na naidagdag o nagkaroon ng supplemental budget ang Commission on Elections. Kasi mukhang sa batas, kung halimbawang ma-certify itong mga pirma initiative na to, ano po, within 6 months, dapat daw mag-conduct ng plebisito ang COMELEC. Yun ho ba'y manggagaling doon sa 12 billion pesos? Kaya ang sinasabi ko, yung agenda for charter change ay well-funded. Okay. Sapagkat dun sa Bicameral Conference Committee tungkol sa General Appropriations Bill ay isingit ang 12 billion for conduct of election, referenda, voters change, and plebiscite. Ang operative word on plebiscite sa change. 12 billion dinagdag sa 2.2 billion na initial appropriation. Kaya ang total appropriation para sa activity ito ay 14.2 billion. At hindi sa plenaryo ng House of Representatives at ng Senado yung insertion na 12 billion. At hindi pwedeng i-deny ito
ng chairman ng ah, chairman ng Committee on Appropriation at co-chair ng BICAM sapagkat ito ay indelibly nakasulat sa General Appropriations Act inaprobahan ng ating Pangulo. Hindi ito yung tinatawag nilang pagbalik ng mga tinanggal sa appraisal proposal ng COMELEC sapagkat hindi ito hiningi ng COMELEC. Ang sabi mismo ni Chairman Garcia, they never requested for the particular insertion of 12 billion. Ang hiningi nila yung mga tinanggal sa kanila na mga MOE, capital outlay, yung personal services na hindi lahat ibinalik. At hindi naman kailangan ibalik yung 12 billion sapat wala naman talagang slash doon. Yun na-maintain yung 2.2 billion at dinagdagan ng 12 billion. Kaya ngayon, fully funded ang Chacha Initiative. Alright. Congressman Edsel, kayo po'y nasa nagsilbi sa Department of Budget. Ano po? Ito ho bang amount na to ay unusually big? Kasi meron talagang appropriation, ano po, special elections, plebiscite, voters registration, etc. Ngayon ho, parang tila lumobo. Ganun ho ba kalaki talaga yung dati ninyong inilalaan para sa item na to? Well, ang hiningi ng COMELEC for the Tubig. conduct of these activities ay 2.2 billion lamang. At hindi naman hiniling ng COMELEC yung 14 billion. Mhm. Kaya sa palagay ko, talagang dinagdagan upang bigyan ng pundo yung charter change agenda. Okay. Ngayon, tingnan po natin yung parang posibleng pagpapatupad nitong pirma congressional initiative. Ang kanilang inamin, yung law firm nung Atienza Abisado daw ang nag-place ng ad on behalf of its client, yun hong pirma. Meron ho ba kayong background? Bakit ho naging interesado itong law firm na to? Hindi ko alam kung ano ang background ng law office na to. Mhm. At hindi ko rin alam kung ano ang tunay na motibo ng paglagay ng ad na yan. Pero nakikita natin sa ad, the ad speaks for itself, hindi ba? Mhm. Mhm. Talaga ito ay machination lamang at Mhm. mali ang sinasabi na ang culprit ng ating mga krisis ngayon ay ang saligang batas. Okay. Hindi tama yun, hindi tama. At yung style ay masyadong crude. Mhm. But whatever it is, whether false yung sinasabi, crude ang pakagawa, I will still protect the right of expression. Ngunit ang freedom of expression should be limited in such a way na kailangan naman walang sinasabing malevolent intent. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa isip ng mga tao saan galing yung pondo para itakbo tong mga ads na to sa telebisyon na napakamahal ho. Yung 1 minute, 30-second ad, milyones ang halaga. Multiple TV channels. At meron hong syempre production cost. Ano po? Mukhang parang super production cost ang naging halaga. Kayo po'y naging kandidato. Ano ho yung estimate niyo? Ang kanila hong statement, sabi ni Attorney Abisado, personal o private money ang ginamit nila dito. Ilang araw na kung tumatakbo mula nung traslasyon, yung ad. So siguro mahina yung ilang milyon na ang gastos. Saan galing kaya yung pondo? Private ba? Well, posible iyan ay private funds sa simulat. Sapagkat sa ngayon, hindi pa naman nare-release mga pundo galing sa General Appropriations Act of 2024. Okay. Kaya posible yan ay private funds. Pero Mhm. is it possible that subsequently ito ay will be reimbursed from public funds? Mhm. Mhm. Dapat humbantayan yun at talagang gusto ninyong tutukan eventually. Yes, definitely. Definitely. Mhm. At nasabi ba ng Abisado Law Office kung magkano yung halaga ng production Hindi po, wala at pa hong ganung pag-shoot? detalyeng lumalabas. Pero kayo hong naging kandidato at kami ho na nagtatrabaho sa TV, alam namin napakamahal.
Ano po? Lalo na kung Mahal talaga, pero mm. mahal talaga malo, pero ako hindi gumagamit yan sa aking kampanya. Kaya hindi ko alam kung ano talaga ang cost. Tunay ba o hindi tunay o pineke lang itong sentiment for charter change ng mga mamamayan? Ang mga Pulse Asia surveys mula 2001 hanggang sa kasalukuyan, tila ang sabi, March 23, ang 2023 ang huli nilang survey, halos 78% ng mga Pilipino walang kaalaman na sapat ukol sa saligang batas. Ano hong pakiwari ninyo sa datos na to? Well, palagi ko tama yung survey yan. At sa ngayon nga, nakikita natin na ang nasa likod nitong so-called People's Initiative ay mga opisyalis ng gobyerno, ng administrasyon. Ah, Mm, Hindi mm. naman yung taong bayan mismo ang nag-claim, nag-initiate ng People's Initiative na ito. Okay. Ang umuudyok nito ay yung mga opisyalis ng administrasyon. Mm, They are the ones uh, influencing the people to have this People's Initiative. It is okay. at the behest of these government officials. Okay. Ngayon, ang malinaw din sabi nila, itong People's Initiative o yung Charter Change, ang mga taong pabor as of March 2023, ano po, ilang taon, lagpas isang dekadang survey ng Pulse Asia, meron ng 34% na pabor to amend now. Pero meron ng 52% na never to amend now or in the future at 18% pa. So ibig sabihin, talaga mas marami yung parang labag sa kalooban ang pag-amyenda ng saligang batas. Ano po yung tingin ninyo? Bakit may confidence itong Pirma Group at yung Kongreso na baka ito na ang panahon for Chacha? Meron silang pundo para bilihin yung people's will. Mm. Kaya sinasabi ko, kung marangal at makabayan ang sadya ng People's Initiative, bakit kailangan pang bilhin ang boto ng tao? Binibili yung boto ng mga petitioner sapagkat alam nila ang survey. Okay. Ngayon, ano po yung parang tipong time series na mangyayari kung sakali mag-succeed itong People's Initiative, ma-certify ng COMELEC, magkaroon ng plebisito within the year, sabi nila June or July, parang yun yung timetable na nababanggit. Magkakaroon kaya ng eleksyon sa 2025 ng congressional, senatorial at local? Hindi ko masabi. It's Mm, hard to predict. Uh, mm, Unang-una, pag dun sa second phase ng charter change agenda ay manalo yung extension of terms, palagay ko walang eleksyon mhm, sa mhm. 2025. Pero palagay ko naman, yung tao ay will be consistent dun sa survey na Mhm. i-reject nila kung ano man ang constitutional amendments na idudulog sa taong bayan in a plebiscite. Ngayon, pag-usapan po natin, what's in it for the members of Congress and the Senate? Kasi kung may eleksyon sa 2025, typically, ang midterm elections, kailangan ng mga kandidato ang tulong ng administrasyon, whether endorsement yan o pondo na pang-suporta. Pag nagkaroon naman ng term extension, parang panalo pa rin ang mga miyembro ng Kongreso at Senado. So how should it play out? Parang kasi, syempre, either way, panalo ang mga tao sa Kongreso. Hindi sigurado ang panalo pag Mhm. may eleksyon. Sapat alam natin naman na pag may eleksyon, marami ang nare-reject ng mga re-electionists. Kaya ituloy natin ang 2025 election na iyon ang barometro ng 2028 presidential election. Okay. Mhm. So, pero kung term extension ang iaalok, tapos meron pang padulas sa mga members ng Kongreso at Senado, parang tila okay naman, di ba po? Well, yun ang tinatawag na win-win situation. Opo. Mhm. Palagay ko, I still believe, naniniwala pa rin ako sa tunay na desisyon ng taong Okay. bayan. Hintayin natin ang plebisito at ang resulta ng Okay. plebisito. Magkampanya tayo sa tamang paraan at sabihin natin sa taong bayan, hindi ngayon na papanahon
ang pag-amyenda o pagpalit ng saligang batas. Medyo nawardi-wardi na no yung political alliances recently. Okay, yung ating mga militant lawmakers ng bayan muna nasusuportahan ng majority at ni Speaker Romualdez dun sa kanilang kaso, confidential funds o yung kaso against former President Rodrigo Duterte. On the other hand, merong peace talks. So para people are seeing parang an alignment of forces behind the BBM admin. Paano ho ito ngayon? Nagsasalita ngayon yung Bayan Muna representatives at kayo din na ayaw ninyo nitong Chacha. Saan nagkakaroon ng unity o diversity sa opinion? Sa palagay ko, tungkol sa charter change, walang mangyayari sa mababang kapulungan na hindi alam ng Pangulo. Ang unang sinabi ng Pangulo, hindi siya sang-ayon sa charter change ngayon. Ngunit recently sinabi niya, kailangan pag-aralan kung ano ang mga substantial amendments sa ating saligang batas. At pangatlo, pinirmahan niya yung General Appropriations Bill na gayon JA na merong linaan na 14.2 billion para sa plebisito among other activities. Sino po yung mga lead players behind itong People's Initiative? Kasi ang makikita lang natin si Speaker Martin Romualdez and the majority coalition leaders sa Congress really fully behind it. Pero si Pangulong BBM, except for that statement you mentioned, medyo walang masyadong sinasabing sapat o udyok na ginagawa para sa Congress lumagay sa lugar na gusto nila ng People's Initiative. Sino po yung mga lead players sa tingin ninyo? Bakit may ganitong strategy na nagaganap? Well, hindi na nagsasalita ang karamihan ng mga mambabatas. Palagay ko sila ang ginagamit ng speaker upang isulong itong People's Initiative na i-amenda ang voting requirement sa Constituent Assembly. Okay. Palagay ko kung sila magsalita, alam nila kung ano ang nangyayari. Sapagkat ang sa aking information ay matagal nang pinadalahan ng mga forma for People's Initiative ang karamihan ng mga mambabatas from all political parties. Ako ay hindi pinadalahan sapagkat alam nila na ayaw ko ng charter change. Alright. Ngayon, with all due respect, parang ang tipo na pupuntuhan ng puna or even siguro ng parang atensyon itong si Speaker Martin Romualdez. What's in it for him? Kasi kung yung economic provisions, liberalization ang gusto, nangyayari na rin naman. O merong mga pending legislation precisely. And people are saying, Chacha is not the only way to actually deliver on yung mga pangako ng konstitusyon o pangako ng gobyerno. What's in it for Speaker Martin Romualdez? I do not like to read his mind at the moment, but you could ask him that same question. All right, okay. Ang isa hong parang hindi din malinaw sa mga tao yung papel ng COMELEC. I asked about lead players, ano? Kasi parang tipong ngayon lang, merong parang biglang 12 billion pesos sa dinagdag, 14.2 billion na total. Hindi ba parang it's an undue obligation on the COMELEC na mag-conduct ng plebisito kung sakali man year before midterm elections. Alam po kaya ng COMELEC ito o ano yung pakiwari ninyo? Sila ba'y kasama sa konsepto from the beginning or nagulat lang din? Palagay ko nagulat. Sapagkat hindi hinihiling yung 12 billion na insertion at hindi nang pwede pakialaman ng ibang ahensya ng gobyerno ang pundo ng COMELEC because meron silang fiscal independence. Palagay ko gagawin nila kung ano ang kailangan susog lamang sa resulta ng People's Initiative. Okay. Ngayon, tingnan mo natin yung parang tipong mga grupo na pwedeng sumalungat. Nagsasalita po kayo at ang ilang miyembro ng Kongreso, ang ilang senador natin, pero halimbawa kung mapunta ito sa Supreme Court na certify ng COMELEC at usually ganun po, yung constitutional questions isinasampa sa Korte Suprema. Ano sa tingin ninyo? Kasi sabi niyo may dalawa ng ruling, Defensor versus COMELEC, tapos yung pangalawa si Lambino versus COMELEC. Ito ang magiging pangatlong pagkakataon kung sakali na ang Supreme Court ay hihinga ng opinyon.
Sa tingin niyo ho ba, ano yung magiging silip o mahalagang issue na sisilipin ng Korte Suprema? Ang mahalagang issue doon sa kung meron man petisyon sa Korte Suprema, iyon din yung issue ng Santiago versus Comelec. Mhm. Meron bang sapat and compliant na batas para i-implement yung People's Initiative susog sa provision ng ating saligang batas. That will be again the issue before the Supreme Court. Sapagkat ang tingin ko, yung desisyon sa Lambino versus Comelec ay hindi sapat at iyon ay obiterdictum lamang at hindi controlling. Alright. Okay. Ngayon, ang mga taga-simbahan po, particularly si Bishop Pabilio, nagsalita na at ang sabi, wag daw pumirma kung hindi alam yung mga usapin at parang tila balang pampalit sa bayad. Ano po itong mga inaalok na People's Initiative? Ang simbahan po ba may papel na magaganap dito sa tingin ninyo? Malaking papel ang magaganap sa simbahan sapagkat hindi naman pinagbabawal ng saligang batas mag-participate ang simbahan sa mga issues na kapares nito. At marami pa rin ang magagawa ng simbahan to really educate yung Mhm. voters na kung ayaw ninyo, huwag kayong pumirma. At kung ayaw ninyo, huwag kayong pipirma lamang na hindi nyo alam ang mangyayari, ang mga consequences at huwag nilang ipalit ang sa inyong initiative, ang sa inyong boto, ang sa inyong petisyon sa pera. Ngayon, para ho sa taong bayan na siguro sabi nila hindi naman interesado, gusto namin pababain ang presyo ng mga bilihin, gusto namin trabaho, gusto namin mahusay na access sa edukasyon. Ano ho yung isasangguni niyo, advice ninyo na dapat nilang bantayan at paano nila sisilipin itong usapin ng Chacha? Well, itong lahat na to, mataas na presyo ng bilihin, krisis sa edukasyon, krisis sa ekonomiya, hindi ito malulutas ng charter change. Kailangan baguhin natin ang ating mga polisiya in implementing our policies on food security, on education, as well as on the economy. For example, sa food security, kailangan talaga bigyan ng sufficient subsidy ang mga magsasaka at yung pag-import ng mga competitive commodities ay pagbawalan upang umunlad ang produksyon ng ating mga magsasaka. Doon naman sa edukasyon, marami kailangan tayong silipin dyan sa edukasyon sapagkat isa sa tayo sa mababa sa quality of education sa buong mundo. At kailangan natin palagay ko mas sufficient funds for education sapagkat per capita tayo ay mababa sa budget sa edukasyon. At ito naman sa atin na ekonomiya, palagay ko mabuti nga mayroon ng pagpapalit kayo ng head ng committee on chair ng Department of Finance. Baka naman magdadala ng mas magandang mga polisiya ang bagong Secretary, anong masasabi niyo kaya sa Pangulo dito sa harap ng mga usapin sa Chacha? If you could tell him, anong mensahe? Would this be necessary? What path should he take, BBM? Well, maraming salamat sa Pangulo na pinapakinggan niya naman ang aking mga interviews at mga ideas. At ang pakiusap ko lang sa Pangulo, sabihin niya tapat sa bayan kung siya talaga ay pabor dito sa Chacha Initiative o parang maliwanagan ang taong bayan. At maliwanagan naman ang mga kasama niya sa Kongreso, mga kaalyado sa Kongreso at sa Senado. Sabi ni President,
ay hindi sang-ayon sa extension of political terms para matapos na ang hinala na ito ay mayroong paspas ng administrasyon. Sabihin niya na sa lalakad niya sa mga ibang parte ng mundo, hindi naman hinihiling ng mga kausap niya na palitan ang nationalistic provision ng saligang batas. At sabihin niya also kung ilan na ang na-pledge na investment na pumasok na sa atin. So ibig sabihin is give us the details, di ba? The lowdown on all these issues. Ikaw ba ay pabor o hindi sa Chacha? Ikaw ba ay pabor o hindi sa term extension, etc. At kay Speaker Martin Romualdez, anong gusto niyong ilinaw niya sana? Is he acting as an independent agent or for himself? Mahirap magbigay ng advice sa aming speaker sapagkat baka meron silang sariling agenda. Ngunit ang gusto kong ipaabot kay speaker, he should relate to the opposition members of the House. Kausapin din kami kung ano talaga ang mga nasa pipeline upang we can give our own inputs and give him most probably some suggestions na hindi maging masama ang mga hakbang na ginagawa ng mababang kapulungan under his leadership. Talk to the opposition, not only to the members of the supermajority. Ano po yung masasabi nyo kay Senator Amy na ate ng ating Pangulo? She has her own mind. At unang-una, mukhang sinasabi ang yunan niya yung aking mga expose tungkol sa bilihan, tungkol sa malaking pundo for People's Initiative and the plebiscite consequent to the People's Initiative. Ngunit sa palagay ko, hindi na kailangan ng investigasyon. Iyan ay nakikita na, very obvious. At yung mga denials naman ay expected. At yung mga tao mismo na nakakatanggap ay nagsasabi kung ano ang natanggap nila, ano ang promesa binibigay sa kanila. Wala nang, hindi na kailangan ng investigasyon. Investigasyon ng investigasyon. Tapos wala naman nangyayari after the investigation. Ano yung gusto nyong sabihin sa kapwa ninyo miyembro ng sinasabing political opposition? Kailangan matapang tayo sa mga issues ng ating mga advokasya. Kailangan magsalita tayo lahat at iingganyo natin ang mga kasama sa Kamara at sa Senado na magsalita rin tulad ng sinasabi natin laban sa charter change, laban sa korupsyon sa gobyerno at laban sa pagbukas ng ekonomiya upang ma-dominate ng foreign investors ang ating ekonomiya at hindi ito susok sa saligang batas na deklarasyon, an economy effectively controlled by Filipinos for our posterity. At sa huli, kayo po ba hindi napapagod? Parang kung Edsel, tila medyo last man standing kayo sa maraming mga issue. Hindi ba kayo namuti na lahat ng buhok ninyo? At I'm sure you're approaching yung 80s. Ano po? I'm now 81. I will be 82 sa May 1. Ito ay obligasyon natin. Obligasyon natin ito sa ating mga mamamayan at ating mga constituents. Hanggang ako ay may obligasyon, ako ay hindi mapapagod na erase ang mga issues na to at kailangan makaabot sa taong bayan ang tamang issues na kailangan nila maintindihan. Okay. Sa puntong yun, gusto namin pasalamatan kayo. Hindi lang sa interview na to, kundi sa parang dekada na pagsisilbi. Ano po? At pagpapanukala ng mga reform legislation na malaki ang tulong sa kababaihan, sa mga kabataan, at sa national patrimony na sinasabi ninyo. Magandang araw po, Congressman Edsel Lagman. At thank you very much, Malu, Mangas, for this opportunity.